Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Eto po, meron na naman tayong bagong chika. Eto daw, kaharian ni Duterte ay nagsisimula ng gumuho. The House of Duterte is crumbling. Ano ba ibig sabihin ng crumbling? Crumbling means breaking or falling apart into small fragments. Ibig sabihin, unti-unti silang nadudurog mga kababayan. Bakit? Ito po kasing mga DDS, ito po mga Duterte supporters, ay sila po ay nag-aaway-away. Sila po ay nagsisiraan. Ganyan po talaga kapag pare-parehas kayong mayabang. Ganyan po talaga kapag pare-parehas kayong mataas ang lipad. Ganyan po talaga kapag kayo ay pare-parehas magagaling. Wala po nagpapatalo. Lahat po mahuhusay. So ganyan po nangyayari, nagkakainggitan at nagkakasiraan. Kasi syempre yung isa gusto sa taas, ayaw magpatalo dun sa iba. Kaya sila mismo ang nagiging dahilan. Kaya itong kaharian ni Duterte ay unti-unti na pong gumuguho mga kababayan. Ito po yung halimbawa ng ilan sa mga issue na pinagdadaanan ng itong mga DDS na ito. Unang-una daw si Baste Duterte. Suportado yung bagong jowa ni Duterte, ni Digong Duterte. So may bagong jowa ba si Digong Duterte? Nakakulong na tapos 80 years old na may bago pang jowa. Ang alam ko hindi bagong jowa. Ang alam ko, ito ay naging issue ito pong dating jowa, ex-girlfriend ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Girly Balaba. Tama ba ako? Girly Balaba? O tama. Ito sa ating screen. Naging issue na naman yan nung dumalaw po itong si Girly Balaba kay Presidente o kay ex-President Duterte dyan po sa ICC facility. Actually, hindi naman siya nakapasok kasi immediate family members lang at mga lawyers ang inaalaw. So ang ginawa niya, nakipaghalubilo lang siya dun sa mga tao dun sa The Hague. So yan po, ang balita mga kababayan ay mas suportado ni Baste Duterte yung si Girly Balaba na dating girlfriend ni Digong Duterte kaysa kay Hanilet at Kitty Duterte. Kasi 'di ba, meron tayong content. So bago itong video na to, meron tayong nauna, panoorin po ninyo yung tungkol sa kwento nung pinost ni Kitty Duterte tungkol dun sa ex-girlfriend ni tatay niya. Mukhang dun sa mga litratong lumabas, mukhang mas close pa itong si Girly Balaba dito kay Sara, dito kay Pulong at kay Baste Duterte kaysa dito kay Hanilet. Kasi maraming araw nagsasabi na hindi talaga sila close kay Hanilet kasi si Hanilet talagang sumama kay Duterte. Kasi ito si Girly Balaba ay hindi naman. At lagi sinasabi ni Girly Balaba, hindi naman sila naging kabit ni Duterte kasi single. Single pa sila nung mga panahon na yun na sila ang nagkaroon ng relasyon. So yan, yung issue na yan, nag-aaway-aaway po ang mga DDS tungkol sa issue na yan. Sino ba kakampihan ko? Si Hanilet at si Kitty? O si Baste, si Sara o si Pulong? Ayan po ang dilema na pinagdadaanan na itong mga DDS. Pangalawa, ito, na-content na rin natin to. Itong si Salvador Panelo, sinabi niyang wala siyang believe sa Duterte Youth Party List dahil hindi daw maganda ang mga track record at talaga maraming nagawang paglabag itong Duterte Youth Party List, particularly si Cardema. Yung isang issue dyan na napag-usapan na rin natin, yung co-nominee ni Cardema, yung kapatid ng asawa niya, ang apelyido Cardema din. Paano nangyari yun? Kapatid ang asawa mo, Cardema rin. Inasawa mo yung kapatid. So maraming issue talaga itong Duterte Youth Party List. Kaya naman ito, issue na naman sa kanila.
Pero mo, isang DDS, Salvador Panelo, binanatan itong Duterte Youth Party List. Sabi, wala akong kabilib-bilib dyan. Ano pang issue? Si Maharlika at si Harry Roque, kaaway naman si Crisette Loretta Chu at si Trixie Cruz Angeles. Dahil sa issue ng pera. At sino daw ang tunay na supporter ni Tatay Digong? Ito naman si Maharlika, kung saan naman kasi merong alam nyo na eh. Diba, dating kay Bongbong Marcos, lumipat kay Duterte. So ngayon lakas ng loob niya magtanong kung sino ba talaga ang totoong supporter ni Tatay Digong. Kasi naaway niya si Crisette. Mamaya, may papakita ko sa inyong video kung saan talagang kino-call out niya ni Maharlika. Etong si Crisette at etong si Trixie Cruz Angeles. So, at meron pang issue mga kababayan, meron pang issue. Eto, laging binabanggit ni Maharlika, si Alputera. Sino raw si Alputera sa buhay ni Tatay Digong? Ayan daw yung Alputera eh. Hindi po yan yung GF ni Tatay Digong na kasama ni BP Sara, PM Baste at ex-wife. Yung nasa picture po na pinakita ko, siya po si Girlie Balaba, ex-girlfriend po. Hindi po iyang nasa litratong yan. Kasi eto raw nasa litrato ay si Alputera. Ayan si Alputera po ay siya yung nakatakip ang muka. So parang kilala ko to. Parang kilala ko tong Alputera na to. Hindi niyo ba namumukhaan yung yung nasa litrato? Ayan daw po, ayon dito sa post na ito, siya po si Alputera na laging binabanggit ni Maharlika. Sa kanyang post ngayon, actually, ang dami niyang series ngayon eh. Talagang pinagkakitaan ni Maharlika yung issue na yan. Kasi ito raw tong Alputera ay gustong gumawa ng documentary kay Tatay Digong. So gusto niya, sabi ni Maharlika, gustong pagkakitaan itong si Duterte. At gustong gumawa ng pelikula. Kaya tinatanong ni Maharlika, saan kukuha ng pera to? May pondo ba to? So ang mangyari, ito na naman, mapupunta na naman doon kay First Lady Liza Araneta Marcos. Na siya raw ang pupondo. Para doon sa pelikula. So ang gulo-gulo nila. Kahit ako naguguluhan talaga ako sa kanila. So yan daw. Ayan lang yung basa natin Si Alputera po ay siya yung nakatakip pa mukha. So sa mga nagtatanong sino sa Alputera, ayan daw. Ayon po dito sa post. So, eto si Maharlika mamaya ka lang, relax ka lang. Kaya sabi dito mas matindi pa ang DDS civil war kaysa sa Uniteam civil war. The good thing is a house divided cannot stand. May the house of Duterte continue to fall. Ayan mga kababayan ang post ng isang, alam ko isa po itong kakampink. So nagkakagulo po sila. Eto mga kababayan, papakita ko sa inyo. Si Maharlika. Sila na po ang nag-rambol-rambol. Wasaka ng pangalan. Ito, pakinggan natin si Maharlika. Nagbayad na ng retainers ng lawyer's fee? Umatras kayo? Bakit kayo umatras? Kung talaga gusto niyong labanan ang mga bangag, kung gusto niyong labanan ang mga matos, Crisette, sumagot ka. Trixie, sumagot kayong dalawa. Huwag niyong i-deny na kinausap niyo si Harry Roque. Naampatin ako. Anong sabi ko? Narinig mo naman yung boses ko, Trixie, di ba? Ako, nag-okay na tayo. Huwag niyong ibahin ng kwento. Dahil hindi kayo mananalo. Ano sabi ni Harry Roque sa inyo? Sabihin kay Alpot, kausapin si Maharlika at ayusin even before the kaguluhan. Gusto mo, di ba? Gusto nyo kasama kayo sa meeting? Bakit kayo kasama sa meeting? Wala naman kayo sa issue, wala naman kayo, hindi kayo naka-witness. Duwag pala kayo eh. Puro kayo pahaging. Tangay na pangalanan nyo ako. Puro kayo pahaging kadyutangan. Nagmamakaawa kayo sa akin. Through Harry Roque. Naampatin yung bunganga ko sa social media. At si Alpot, pinoprotektahan nyo. Dahil si Alpotera ang nagbibigay sa inyo ng access noon kay Pangulong Duterte at si Alpotera ay traidor. Pinicturan ang lahat ng kaletsihan. Diba? Pinicturan, yung kaletsihan niya, binaboy niya Pangulong Duterte. Tanungin kita, diba? Nagtataltalinuhan kayo. Para kayo kay Pangulong Duterte, salamat, PRRD, biga-biga, Alpot patutot.
Tama ba? Na yung pinoprotektahan yung Alpotera ay pinicturan ang mga private moments ni Pangulong Duterte. Alam nyo ba yan? Okay, so yan, nako. Kaya nang bunganga ni Maharlika, talaga nga pang nagsalita yan, walang tigil yan. So nabanggit yung Alpotera, si Crisetio, at etong si Trixie Cruz Angeles. Magkakasama to, magkakakampi to, mga kababayan eh. Pero matagal na talagang siguro to si Maharlika galit kay Trixie Cruz kasi ang tawag niya kay Trixie Cruz Angeles, Zoraida eh. So talagang ewan ko ba, etong mga ito ay may kanya-kanya silang kanya-kanyang mga diskarte. At kapag nasapawan mo yung isa, magagalit. So sila nagarambol-rambol na, mga kababayan. At ito pa, post ni Boljaka, ni Maharlika, hindi issue ang naging girlfriend ni PRRD. Alam yan ng taong bayan ang issue dito, sino ang nagpopondo kay Alpotera para magkalat at mambasto sa mga Duterte supporters sa Dahig? Saan galing ang pera niya para magbayad ng mga IRO? At bakit ang utos ni Alpotera hindi pwedeng magsalita laban sa mga Marcos Bangag at huwag magsalita laban kay Mangga Aimee? O yan. Kasi may grupo na talagang nabudol ni Aimee Marcos at meron namang grupo na ayaw talaga kay Aimee Marcos. Ay, ayan, si Harry Roque, si Maharlika, si Panelo, hindi po naniniwala sila kay Aimee Marcos eh. Pero yung iba, naniniwala kay Aimee Marcos. So, hati po talaga eh. Hati po itong mga tulonggis na to eh. So, naku po, ang dami pong issue mga kababayan na pinagdadaanan ngayon ng mga DDS. Kaya mukhang unti-unti na silang gumuguho mga kababayan. Kapag talaga ang grupo ay hindi nagkakaisa, puro pagyayabang lang, puro pagalingan, puro pasikatan, ayaw bumaba ng iba, gusto sila ang lagi nasa taas, ganyan po talaga ang mangyayari. Pero sila na, wala na, gulo-gulo nila. Sila na ang naninira sa kapwa nila. So yan mga kababayan ang issue ngayon. Abangan nyo yung mga kwento-kwento nila, si Alpotera, tapos si Balaba, at etong Salvador Panelo, hindi bilib sa Duterte Youth, tapos si Hanilet, si Kitty Duterte, nagagalit. Ito si Kitty Duterte, nagagalit din. Doon sa ginagamit si Duterte. At gustong magka-access doon kay Duterte para daw sa masamang layunin. Diba? Yun yung nakasulat sa IG post ni Kitty Duterte. So, eto na. Rambol-rambol na. TDS Civil War na. Mas matindi pa sa away ni Sara Duterte at ni Presidente Bongbong Marcos. Ayan, mga kababayan. So, ano kaya mangyayari? Talaga na mga nag-ano na sila, self-destruct, mga kababayan. Kanya-kanyang pagalingan, kanya-kanyang ayabangan. Kaya talagang babagsak etong kaharian ni Duterte. Alright, so yun lang po muna. Basta tutok-tutok lang po kayo. Dito lang po. Sa hindi lang po politika, kundi pati chismis. Tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila Toid sa iba pang updates at mga balita. Ingat po tayong lahat. God bless po.